kapital yan sa negosyo. Ano negosyo ka mo? Yan ang ipapakita namin ngayong Sabado. Malutong, malasa at healthy rin daw. Yan ang roasted seaweed snacks. Ang Korean sarap na yan, meron na rin dito sa atin. At freshly roasted pa mismo sa iyong harapan. Eto na siya. Ay, ang lutong. Ay, ang sarap. Kain tayo, kain. Nakikita nila paano namin i-roast. Na-amaze sila na ganun kadali na meron ng roasted seaweed. Sobrang layo nung quality and the taste itself. First time nila makakita na, wow, sa store may nagro-roast talaga ng seaweed. Litong-lito na rin ba kayo sa mga baryang halo-halo at magkakamukha? Sagot na raw yan ng 3D printed coin organizer. What a bright idea! At ang kinikita raw, hindi lang barya-barya. Ang nabebenta po namin in a day, baka po umaabot ng 100 to 200 pieces a day. Magkano na kinikita? So, sabihin po natin, pagkalakasan in a month po, mga 6 digits po. Steak na muraita at hindi aaray ang bulsa. Saan matatagpuan? Well, you better stick with us para malaman kung saan ito. Since nagbebenta naman kami ng steak na frozen, nagsusupply kami sa mga restaurant. Nakikita ko, yung binibenta nila, mahal. Bakit hindi na lang kami mismong supplier magtayo? Gusto ko kasi ma-experience sa mga tao yung feels na premium pero affordable. Sa mga Korean drama, hanggang tingin na lang kapag may kumakain ng malutong na seaweed. O yung paboritong snack o kaya'y kukuti ng mga Koreano na gawa sa damong dagat. Ang Korean sarap na yan, meron na rin dito sa atin. At freshly roasted pa mismo sa iyong harapan. Malutong, malasa at healthy rin daw. Nori kung tawagin sa Japan, Kim naman sa Korea, yan ang roasted seaweed snacks. Grabe, sobrang sarap talaga nito. Dahil guilt-free, kanya-kanyang paandar ng healthy recipe ang trending online na seaweed. Ginaganahan akong kumain basta meron nito. Ang freshly roasted seaweed na kutkutin, pwedeng matikman sa isang mall sa Quezon City. At huwag kukurap dahil sa harap mismo ng customer ito lulutuin. Nakikita nila paano namin i-roast. Na-amaze sila na ganun kadali na meron ng roasted seaweeds. Unlike going to the supermarket and buy the ready packed one na months old na sa market. But this one kasi, first time nila makakita na, wow, sa store may nagro-roast talaga ng seaweed. Kasabay ng pagkahumaling ng maraming Pinoy sa K-drama. Pinauso ni na Joyce ang freshly roasted seaweed. Ito na yung best time to promote our concept. Para sa mga Pilipino, nag-i-start na sila na i-welcome yung Korean culture. Sa online muna sila nagsimula. Same day roasting, same day delivery. Kaka-roast lang i-deliver na. So they ordered online sa Facebook namin or sa Instagram namin and then we ship it to them para ma-sustain pa rin yung crispiness niya. Pero may mga customer daw na interesadong malaman kung paano ginagawa ang kanilang seaweed snack. Kaya naisipan nila magbukas ng mismong tindahang nagbebenta ng freshly roasted seaweeds in an instant. Our bosses, they want to promote the real taste of freshly roasted seaweeds and high quality ng Korean food. Kasi here, sa atin sa Pilipinas, madami ng Korean concept. Nagkakatalo lang talaga siya sa quality. Makina ang gamit sa pabilisang pag-iihaw o roasting ng seaweed snack. Ang hilaw pang seaweed sheet, ipapasok sa makina at sa loob lang ng 1 hanggang 2 segundo, luto na ang seaweed. Crispy at freshly roasted. Nakakagawa raw sila ng 2,000 hanggang 3,000 roasted seaweed sa isang araw. Comparing sa mga pre-pack na seaweed, sobrang layo nung quality and the taste itself. Before, I cannot eat seaweeds. Pero nung natikman ko siya, dahil nga first in the Philippines na nakikita ng customer yung fresh na roasted, malaking impact siya sa tao. Malutong, malasa at healthy rin daw. Nori kung tawagin sa Japan, Kim naman sa Korea, yan ang roasted seaweed snacks.
Ang freshly roasted seaweed na kutkutin, pwedeng matikman sa isang mall sa Quezon City. At huwag kukurap dahil sa harap mismo ng customer ito lulutuin. Ang supply nila ng roasted seaweed, galing pa raw sa kanilang factory sa Korea, pati ang pampalasang asin at mantika. Ang isang pack ng kanilang roasted seaweed, mabibili ng 120 pesos na may lamang 5 crispy sheet na pwedeng tumagal hanggang 6 na buwan. Bukod sa bestseller nilang seaweed snack, meron din silang ibang Korean food na may sangkap na seaweed, gaya ng japchae at bibimbap, freshly rolled kimbap, ramen, rice roll, at freshly made kimchi with seaweed. We just wanted to introduce Korean food which is healthy and fresh and high quality. A lot of Korean foods are made with seaweeds. So we wanted to show Filipinos that they can use seaweed for other Korean food. Normally, binibili natin yan, nakapak na. And then, ready to eat, di ba? Pero ngayon, ito talagang bagong luto, bagong gawa. Ayan. So, paano ba to, Joyce? This is Ito po yung raw materials ng seaweed. Ito, Galing ito. po ito sa factory namin sa Korea. They ganun. harvest it po Parang sa... ano siya, no? Yung parang carbon paper. Yes, they harvest it po doon. And O, then, sino sa dagat to? Opo. So Opo. we have farm, we have factory there. From the farm, lalagay sa Dinadala factory and then isa-send po sa Manila para po dito namin i-roast. Okay, So, sige, okay. Joyce. Pakita mo na. Ito po siya, ganito lang po, ilalatag natin siya. Ilalatag lang. Yes. So kakainin na ng machine yan. Sige po, Miss Susan, you can try as many as you can. Yan. I love seaweed. Ay na! Ayun na po siya. Ito Pwede na. natin makita po Sika mo yung na. finished product. Eto na siya! Eto na siya! Eto na siya! Okay. So, ang init. Pwede na ba itong tikman? Yes. Ay, ang lutong. Ay, ang sarap. Kain tayo, kain! Magpa-free taste na tayo! Nakakain na ako before nito, but eto kasi super fresh niya. Kusa lang siyang nagme-melt sa tang pag kinain. Feeling ko nga po nakapunta na ako sa Korean eh. Dati napapanood ko lang doon sa Korean novela po. Perfect siya dito kasi kahit saan pwede siya eh. Sa main dish, tapos lalo na dito sa bibimbap, favorite kong sprinkle. Actually, kumukuha pa nga ako. Susubukan ko naman ang kanilang freshly roasted seaweed with their freshly made kimchi. Sarap. Maanghang, tapos may alat. Yes. So, tama-tama naman na yung combination na yan. So, magugustuhan nyo daw kung mahilig kayo sa Korean food. Pero gaya ng ibang negosyo, nahirapan din daw silang ipakilala ang kanilang produkto. Ang concept ng iba or mindset ng ibang customer, they can buy it sa supermarket. So what we have to do is to promote yung freshness ng seaweeds. The difference of the taste and the quality, yun yung pinopromote namin. So medyo mahirap. Building and branding, mahirap talaga siya. Pero nagbunga naman daw ang kanilang pagtsatsaga at binabalik-balikan na ng customer ang kanilang seaweed snack. Kumikita na rin sila ng 6 to 7 digits kada buwan. You have to know who is your customer. You have to know your market. Lahat ng ideas mo, you write it down and then execute it one by one. Kailangan mo magkaroon ng mahabang pasensya. Ang sayang dala ng mga K-drama. Malalasap na rin sa certified Korean snack gaya ng freshly roasted seaweed, negosyong K-success! Ito. Fishball ba yan? Magkano? 20? Saka isang sa malamig. Pero yan na lang ha. Magkano yung sago? Ha? So, 30. Nandali. Ba't gano'n yung piso at saka 5 piso? Nakakalito naman. Ito, 5. Tapos ang 10, pareho ng 5. Ano ba yun? Ano ba ito? Piso din. Nakakalito. Teka lang. Piso. Konti lang kasi laki nung 5 piso sa piso eh. So, teka lang.
Ganyan, to. Marios. Kailangan talaga may pagpambilang yan. 30 yan ha, barya. Hirap talaga pagbarya. Litong-lito na rin ba kayo sa mga baryang halo-halo at magkakamukha? Pero may naimbento na raw na solusyon dyan. Ang labo-labong barya. Pwede nang pagsamasamahin ang magkakasing halaga para iwas lito rin sa pagbabayad. What a bright idea! At ang kinikita raw, hindi lang barya-barya. Magkano na kinikita? So, sabihin po natin pagkalakasan in a month po, mga 6 digits po. Wow! Kung gusto raw mapadali ang pagtatago at pagbabayad gamit ang barya, sagot na raw yan ng 3D printed coin organizer. Invention ito ng isang medical doctor na mahilig rin sa 3D printing na si Doc Sheila. Nako, kasi nakakalito ang barya, di ba? Ikaw naranasan mo ba yun? Opo, malabo po. Nagmamadali ka na, hindi mo alam, pagbibilaan, nagrarate. Eh, may solusyon ka daw? Opo, Ano ito yan? po. 3D printed coin organizer po ng ating mga coins. Nakakaaliw naman to. Hindi mahulog? Hindi po siya Ang mahulog. galing! Check, check, check! Ang galing naman, oh! Parang may wallet ka na organizer. Pwede pang malagay niya ng pangalan. Ito po, name niyo po, Susan. Ay, akin na nga ito. Walang kaduda-duda. Ang galing! Pwede pa regalo. Lalo na nag-iisip kayo ng pamaregalo ngayong Pasko. Pwede ito, no? Opo. Mabibili ang coin organizer mula 215 hanggang 300 pesos kada piraso. Nakapaglalaman ito ng 261 pesos na halaga ng barya. Para mas personalized, pwede rin itong palagyan ng pangalan. Bakit mo naisip ito, ma'am? Siguro, nahihirapan ka rin. Opo, una po yung mga tatanda kasi po nagrereklamo po na nahihirapan po talaga silang kumuha ng barya tapos sa malalabong mata katulad ko po. So sabi ko, bakit po hindi natin gawin sa Pilipinas yung ginagamit din sa ibang bansa? Ito sa ibang bansa? Opo, meron po. Sa Japan po siya nauna or usually ginagamit and then ginawa ko Nakita po mo doon? pang Pinoy po. Opo. Gumawa raw si Doc Sheila ng coin organizer nang minsang magpunta sa Japan. Hindi raw kasi siya pamilyar sa mga barya roon at para na rin mas mapadali ang pagbabayad. Mahilig kaming umalis abroad and then commonly ginagamit po yung coin organizer na sa Japan. And then dahil nga po content creator din po ako ng 3D printing dito sa Philippines, pinakita ko sa mga tao. Tapos sabi nila bakit daw po hindi po ako gumawa ng pang Pilipinas din. So nag-start po akong gumawa ng coin organizer tapos grabe po, nag-blow up po yung video talaga. Naghahanap sila ng yellow basket, saan daw po yung link and then nag-start na po kaming magbenta nun. Nasa 5 million views na sa TikTok ang isa sa kanyang mga videos tungkol sa ginawang coin organizer. Yung content creation po, malaking bagay po dito sa business kasi uso na po ngayon no, yung affiliate. So kung wala kang affiliate, ako yon. Ako po yung nagpo-promote nung product ko mismo. So doon pa lang po makikita ko kung may demand. Tapos mas nagiging visible po talaga yung product. Mas naipaparating ko po siya. Hulyo lang ng taong ito sinimulang magbenta ni Doc Sheila ng coin organizer. Pero wag ismuliin dahil hindi lang daw barya-barya ang kita rito. Magkano na kinikita? So sabihin po natin pagkalakasan in a month po, mga 6 digits po. Wow! Bago nakaimbento ng coin organizer, medical field ang target market ng kanyang 3D printing business. At dahil doktor po ako, nagbibenta din po ako ng mga items na related po sa medicine. Halimbawa po mga accessories sa stethoscope at mga ginagamit po para sa operation ng mga patient. Halimbawa po, may nag-order sa akin 3D printed na panga na galing po yun sa isang CT scan ng patient at gagamitin po yun para dun sa operation ng pasyente. Hindi tulad sa mga ordinaryong printer na gumamit ng ink o tinta sa pag-imprenta. Sa 3D printer, kayang mag-print ng mismong bagay na may 3 dimension. Noong simula, bumili lang siya ng isang 3D printer sa halagang 12,000 pesos. Hobby niya lang kasi noon ang mag-3D print. 7 taon nang lumipas, meron na siyang mahigit 20 3D printers. Sa lakas ng demand ng coin organizer, sabay-sabay raw itong pinaandar. Electricity bill reveal naman dyan! Char! Nung kalakasan, ang nabebenta po namin in a day, baka po umaabot ng 100 to 200 pieces a day. Ang
Ang problema, may katagalan ng pag-print gamit ang 3D printer. Para makasabay sa demand, pinagsabay-sabay nilang i-print ang 8 coin organizer sa isang machine. Inaabot ito ng 7 hanggang 8 oras. Isinabay na rin ni Doc Sheila ang pagiging doktor sa pagnenegosyo at pagiging content creator. Hindi naman siya gaanong nahihirapan dahil katuwang niya sa negosyo ang kanyang partner. Dahil sa kasikatan ng produkto nilang coin organizer, hindi raw maiiwasan na maraming kumopya rito. Hindi po dahil kaya natin ay dapat nating gawin. Ibig sabihin, hindi dahil magagaya natin, dapat nating gayahin po no, ng buo. Pwede siguro po tayong mag-modify or mag-isip din ng product na medyo malapit, pero magkaiba yung mechanism para po hindi naaapektuhan din yung original na gumawa ng business. Bilang solusyon, maaari raw mag-apply ng intellectual property rights sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL para walang makagaya sa inyong imbensyon. Yung registration number po doon, pwede po nating ipasa po sa mga e-commerce platforms para po mag-complain na meron pong intellectual property violation sa product na to. Tapos, ayun po, at meron pong patunay na galing po sa product namin mismo yung ginawa. Kasalukuyan pa raw pinoproseso ang kanilang application. So, ito pong 3D printing, ang kinaganda po niya, kahit ano nga pong gusto mong ibenta, ay mabebenta mo. Hindi po imposible na makagawa po kayo ng sariling product. Kasi halimbawa, ako po, iba po yung profession ko. Natututunan po lahat, so kaya nyo rin pong gumawa niyan. Ang paghahanap ng solusyon sa ilang problema, pwede rin maging daan para makaisip ng business idea. Sarap. Actually, malambot yung steak nila. For the size ng meat, affordable. Bakit pupuntahan? Mura eh. Tsaka, ano mo yun, sulit. Hindi mo kailangan labas ng malaking pera para mag-enjoy. Imagine, 200 pesos lang, okay na eh. Steak na muraita at hindi aaray ang bulsa. Saan matatagpuan? Well, you better stick with us para malaman kung saan ito. Kapag sinabing steak, sosyal o mahal agad ang maiisip ng iba. Pero sa kainan ito, sold na raw ang mga vegetarian. Dahil for as low as 200 pesos, matitikman na ang kanilang mga steak. Maglaway sa kanilang T-bone with rice sa halagang 283 pesos. At porterhouse with rice na 311 pesos naman. Ang sarap ng food talaga nila, especially the truffle. Ang perfect ng pagkakaluto and nitong steak. Lahat ng siniserve naman nila here ay we can give 5 stars. Ang negosyo na bentang-benta sa masa, ideya ni Daniel at ng kanyang asawa. Since nagbebenta naman kami ng steak na frozen, nagsusupply kami sa mga restaurant ng mga kilala. Nakikita ko, binibenta nilang mahal. Parang times 5 nila, times 6. Eh, bakit hindi na lang kami mismong supplier magtayo? Gusto ko kasi ma-experience sa mga tao yung feels na premium pero affordable. And voila! Nabuo ang Escobar Steakhouse na hango sa kanilang apelido. On the cheaper side ang local steaks nila. Pero ang mga imported steak na galing US, Japan, Australia, Brazil, umaabot ng hanggang 2,000 piso ang halaga. Bestseller, grass-fed ribeye. Affordable kasi. Tapos yung quality, okay na rin. Kasi mid-tier eh. Parang dito ka na sa upper o doon ko sa pangmasa. Ito yung gitna. Ito yung the best. Ito. So, madalas orderin sa inyo ay ribeye. Yes po, tita. Ano yung ng doneness niya? Palagi namin sinasuggest medium rare. Bakit yun? Ba't yun gusto? Kasi madali lang. Pagka medium rare, tapos hindi mo gusto yung doneness, ayaw mo na medyo mamink-mink, pwede nating i-alter pa yung luto. So, gawin natin ay medium rare. medium rare. Oo. Ay, natin. Approximately 135 degrees Fahrenheit. Okay. Pero ba, ito, ano pa lang, plain meat pa lang yan? Yes po, yes po. Okay. Ganito, tita, tuturo ko sa iyo, sikreto namin dito sa Escobars. Una, lalagyan mo ng salt, pepper, at yung ating secret ingredient
steak crab. Okay, Yun. steak wrap. Okay. Oo. Kurot lang. Kurot, tapos ikalat mo. Pati Yun. kabila. Yes, pati yung kabila. Parang dapat may lasa din yung kabila. Tama. Yan. Tapos, Tapos lagyan mo na lang pepper. this is how we do it in the kitchen. Ang lambat. Tapos ilalagay na natin yung ating secret ingredient, steak wrap. Steak wrap. Yan. Ito kasi yung hinahanap-hanap ng mga patrons namin. Ito na siya. Yun. Yan. For safety lang po, tita, ang paglagay natin sa griddle, papalayo sa'yo yung lapag. Yun. Gaano katagal yan? Ilang minuto? Usually sa medium rare, mga 1 minute per side. Fun fact lang yung pula-pula na nakikita mo, hindi talaga siya dugo. Ano yun? Ang tawag dyan, myoglobin. Yan yung juices na lang gagaling sa muscles ng karne. Kailangan natin tikman ang myoglobin. Yon, mamaya. Tikman natin. Ganito kasi yung ina-achieve natin dito sa pagluto ng steak. Mamink-mink yung loob, tapos merong outer crust. Yun yung nagpapasarap. Isa pang sikreto na nireveal ni Daniel sa atin, kailangan daw i-rest ang steak ng 4 to 5 minutes matapos maluto. Ito ay para ma-redistribute muna ang juices ng karne. Ito po ay well done. Ito yung medium rare. So, titikman natin yan. First time ko natitikim ng medium rare. Tikman muna natin to aking favorite na well done. Well done. Ano? Hindi ko na kaya talaga mag-sauce dito. Kasi ang sarap niya. Ito na ang pinaka-exciting part. Mas juicy. Parang mas malambot siya. Parang gusto na matunaw dito sa lab. Sa bibig ko yung medium rare. Lagyan akong konting. Tingnan ko pag kami. Sauce. Sarap. Mula sa tinayong 25 square meter restaurant sa isang residential area noong 2022, makalipas ang 4 na taon, nanganak na ng 10. North Caloocan, San Jose del Monte, South Triangle, dito sa kinakatayuan natin ngayon. Sa Maginhawa, Quezon City, Malate, Manila, Shaw Boulevard, DF Homes, Parañaque, Nomo, Bacoor, Cavite, Versailles, Lagro, Quezon City, sa May Fairview. Yung distribution ng branches, kalat-kalat, across Metro Manila. Malaking tulong daw sa pag-branch out ang pagiging open nila sa partnerships, tulad na lang sa kanilang Shaw Boulevard branch, kung saan nakapagnegosyo collab ang sikat na food vlogger na si Lane Bernardo. Para sa 599 lang, ito na yung kasama. May sides ka pa at may 2 sauce. Sobrang nagustuhan nilang mag-asawa yung product. After a few days, kinausap niya ulit ako. Tinanong nila kung pwede ba kami mag-partnership. Ngayon, ROI na rin naman sila. Mula sa lahat ng branches, kung susumahin, umaabot daw sa 7 digits ang kinikita nila kada buwan. Ngayon nakapag-expand na sila sa Metro Manila at nearby provinces, plano naman ni Daniel na magtayo na rin ng branches sa Central Luzon. Future plans, ayan, more branches, more work, tsaka opportunities, tsaka more experience para sa mga patrons. Hindi ko goal na yumaman lang sobra-sobra. Importante sa akin, makatulong ako sa ibang tao. Makapag-provide ako ng work para sa ibang tao. Opportunities. Ang negosyong bunga ng magandang oportunidad, nagbunga rin ang sanga-sangang pagkakataon sa iba para kumita. Ang dami kasing pumapasok na idea sa utak natin eh. Pero kung hindi mo yan i-manifest into action, gagawin mong reality yung nasa isip mo. It will remain as idea lang. Sabi nga ng mentor ko, relentless execution. You have to execute para mangyari yung nasa isip mo. Ang business idea, kung minsan tingin natin ay hilaw pa, parang steak, may rare, may medium rare. Pero para sa negosyanteng alam ang kanyang gusto at desididong isakatuparan ng plano, hindi imposibleng balang araw maging well done din ang inyong negosyo. Kaya bago man nanghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan Jai!